Nakamute na. Sa lupa, sa bukal ng tubig ng buhay, buhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Doon sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais ko ikaw ang maging mukhang bibig, ang pangalan mo ang siyang maririnig. Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig, awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig, awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Pagkat mahal kita. Nais ko sa puso, ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ilaw mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Hanggang mayroong himig,
Very good, Brother Max Sigen Austria. Napakagandang awitin. Talagang dapat ibigay natin ating pong mga buhay, ating boses, ating pong mga talento para po sa ating pong Panginoon, sa papuri po sa ating pong Panginoon. Kaya naman ngayong gabi, patuloy po tayo nagpapuri sa ating Panginoon sa ministeryo po ng Feasting on the Divine Verses, ang ministeryo po ng ating pong mahal na Bishop Freddy De Vega. And please continue praying for our dear Bishop na ngayon po ay kasalukuyan pong nagpapahinga po. Alam po natin, galing po siya sa isang malaking conference last week. And then next week, may malaking conference din po tayo na pamumunuan din po ng ating pong mahal na Bishop. At ngayon po, nag-rest po muna siya upang makarecover po yung kanya pong kalusugan. Kaya please po, ipag-pray po natin ang kalusugan po ng ating pong mahal na Bishop, Freddy De Vega. Kaya shout out po sa ating pong mahal na Bishop. Bishop, pagaling po kayo at magpahinga po kayo ng maayos. At sa mga kasama po natin ngayon po sa online, amin pong binabati po kayo ng isang magandang gabi po. At kung saan pa po kayong parte ng mundo, kung ano man po ang time zone dyan, ay binabati rin po namin kayo sa araw po na ito. At yun nga po, binabati po natin ang ating po mga kasama, lalo po sa Living Water Baptist Mission Japan. Good evening po kay Sister Miho Domingo, kay Brother Pyong, Sister Dang Soriano, Yolanda Takishima, lahat po ng mga kasama po natin ngayon po na from Japan. Of course, sa pamumuno po yan ng ating pong evangelist, no, Robert Verba, Pastor Marjay Loyola, Preacher Sir, San Diego. At good evening din po sa lahat po ng mga members po ng Living Water Baptist Church at Victory Fundamental Baptist Church. Good evening din po sa mga kasama din po natin from Christ Young Ambassadors, ang youth arm po ng LWBC. So, good evening din po sa lahat po ng mga kabataan po natin. At i-shoutout lang po natin na mabilis po ang ilang po natin sa mga kasama po natin ngayon pong gabi. Good evening po kay Sister Gail Alarcon, Brother Abraham John Agar, Joff Castaldo, kay Michelle, Zinaida Miguel, Ma'am Tessie Prieto, good evening po. Of course, sa lahat po ng mga nandyan po sa bahay po ni Bishop, good evening po sa inyo. Sister Adele Mabalot, good evening po. Mami Rose Tixon, good evening din po. Sister Marisol Consina, Miriam Nicelio, Pearly Rivera, Jessie Cantileps, Ken B. Peñaranda, Annette Cagiyat, Gray Owens, good evening po sa aking kaibigan, kay Brother Gray, no? Sister Joy Liwanag, Edward Pilapil, Analiza Lacunia, Ate Flo, good evening din po. Deacon Roy, good evening po. Ma'am Merly, good evening po. At Sister Coy Simanes, Erlinda Kagomok, Sister Marisol Consina, good evening po. Pastor Donald Villars, Brother Preacher TJ Mabalot, good evening din po kay Sister Normita Petalvel, at sa lahat na po ng mga kasama po natin dito po sa online. And gusto ko lang din po i-shout out, of course, ang kasama po natin sa technical side, ang napaka-useful at mabait na at gwapo, dapat may kasama yung gwapo, na si Brother Kevin Peñaranda. Okay, so good evening din po sa ating pong napakagiting po na worker. At good evening din po kay Brother Rodolfo de Peralta. Salamat po sa binigay niyo pong grapes. Nakarating po sa akin. Napakasarap po. Salamat po sa blessing po na yan. At good evening din po kay Darwin Triana, Zenaida Bacurio, Tessa Antes, Sister Darla May Santos. Good evening po. Brother Royan Galiano. At sa lahat po na nandito na po, good evening po. Sobrang dami nyo po. Hindi ko na po kayo ma-shoutout po isa-isa. Ayan, Ma'am Babes, good evening din po. Ma'am Marisol Tumolak. Okay po, so agad po, ina-announce na din po natin na pwede po kayong mag-subscribe po sa ating pong ministeryo para maka-support na po kayo. If you want to support our online ministry, pwede po kayong mag-subscribe sa BFDV Official, sa Bishop Freddy De Vega Official. Punta lang po kayo sa main page po natin, tapos meron po doon feature na subscribe button. Pinutin nyo lang po at tuloy-tuloy na po yung instructions po noon. So kung gusto nyo pong makasama po sa mga subscribers po ng BFDV Official, pwede po kayong sumali po dyan. Mulang-mula lang po yan, 99 pesos lang ata per month or 100 pesos per month. Yun po, makakasuporta po kayo sa aming pong online ministry, lalo po sa ating pong mahal na Bishop Freddy De Vega. Okay po, tayo po muna ay dumako po sa ating pong prayer time. At kung may mga prayer request po kayo, sana po ay kung nababasa nyo po sa chat box po natin yung mga prayer request, maisama nyo po sa ating pong mga prayer request po. Okay po, so
Tayo po ay manalangin po saglit. Let's pray. Dear Father in heaven, thank you Panginoon sa gabi po ito binigyan niyo po sa amin. Sa at Panginoon, sa pagkakataon po pang kayo Panginoon ay makapag-aral po ng inyong salita. Nawa Panginoon, ingatan niyo po kayo Panginoon, naging maayos po ang aming pong internet, Panginoon, ang aming pong connection. At ang aming po mga kasama po na wala pa po dito ay maka-tune in na rin po sila at makapakinig po ng inyong salita. Lord, nadalangin ko po Panginoon na ingatan niyo rin po Panginoon, aming po mahal na bishop na kasalukuyan pong may mabigat na karamdaman, Panginoon, or may mabigat na pakiramdam, at alam po namin, Panginoon, na sinyalis na po ito, Panginoon, na kailangan po niyang ipahinga po ang kanyang katawan, at nasa inyo, Panginoon, ang pagpapagaling po na aming pong mahal na bishop. Nawa, Panginoon, ay pagalingin niyo po siya at ingatan niyo po siya at maging malakas na po siya agad, Panginoon, upang maging kagamit-gamit po siya, Panginoon, sa mga ministeryo po, sa mga susunod na araw po. Lord, ganoon din po, Panginoon, aming pong Ma'am Marie, Sister Sofia, patuloy niyo po silang ingatan, pagpalain, at ang lahat po ng kasama po nila sa bahay po nila, sila Pastor Orson, Ma'am Tessie, Brother Justice, Sister R.A., Sister Chari, at even si Preacher Jojo, si Ate Winnie, ingatan niyo po sila patuloy, Panginoon, at pagpalain din po, Panginoon. Lord, ang aming pong conference na mangyayari po next week ay patuloy niyo po, Panginoon, maging successful. Tulungan niyo po aming pong mahal na bishop sa kanya pong leadership, O God, at maging safe pa rin, Panginoon, ang pagdating po ng mga American delegates led by Dr. Timothy Nolan na kasalukuyan, Panginoon, ay bumabiyahe na po sila, Panginoon. Patuloy niyo pong ingatan ng kanilang pong eroplano, Panginoon, lahat po ng sasakyan po nila, biyahe, Panginoon, at makarating po sila sa Pilipinas po ng maayos at maging ang aming pong mga preparations for the upcoming conferences, Panginoon, ay maging maayos din po, Panginoon. Starting this Sunday, ang aming pong youth rally, nawa, Panginoon, ay supportan po ito, Panginoon, ng mga kabataan at maging maayos po ang weather, Panginoon, at wag po masyadong maging mainit, O God. Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga punong abala din po sa mga events po, lalo na po sa amin pong Ma'am Riza, patuloy niyo po siyang ingatan at bigyan niyo po ng lakas, Panginoon, sa kanya pong pag-aasikaso din po. Lord, we're praying also, Panginoon, kay Preacher Jabez din po, na siyang nag-aasikaso din po sa choir, sa Grand Choral din po namin, nawa po, Panginoon, ay ingatan niyo po, Panginoon, siya patuloy at bigyan ng magandang kalusugan din po, Panginoon. Lord, we're also praying, Lord, ang lahat ng ministries po ng Living Water Baptist Church and Victory Fundamental Baptist Church. Nawa, Panginoon, pagpalain niyo po ito, Panginoon, yung mga leaders po, Panginoon, ay patuloy niyo po silang ingatan, i-equip, Panginoon, at bigyan niyo po, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, wisdom, Panginoon, upang makapag-lead ng maayos. Lord, we're also praying, Lord, sa mga kapatiran po namin may karamdaman, patuloy niyo po silang pagalingin. Si Inang Charing, Panginoon, patuloy niyo pong palakasin. Si Tita Aida, bigyan niyo po ng kaginawa ng kanyang katawan at palakasin niyo pong patuloy, Panginoon, mula sa karamdaman. Si Sister Marisol Consina din, Panginoon, ay sana, Panginoon, ay tapalan niyo na rin, Panginoon, ang kanyang kahilingan na makalakad at gumaling sa kanyang mga karamdaman. At kung may mga kapatiran po kayong, Panginoon, na may karamdaman po ngayon, nawa, Panginoon, ay bigyan niyo po, Panginoon, ng kaagalang lunas, O God, and provision po, Panginoon, sa mga gamot na kailangan po nilang i-take. Lord, we're also praying, Panginoon, mga kapatiran po namin na may naghahanap po ng trabaho, nawa, Panginoon, i-lead niyo po sila, Panginoon, sa kalooban niyo po na trabaho para po sa kanila. At Panginoon, kung meron po mga nabibigatan, Panginoon, ng kanilang pong kalooban, walang kapayapaan ang kanilang buhay, Panginoon, Lord, bigyan niyo po silang kapayapaan, kalutasan sa kanilang pong mga problema. Thank you for everything, O God. We praise you, we honor you. Bless our feasting tonight. Thank you for for the blessings that you've given us, O God. Ingatan niyo po kami, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay po, so bago po tayo dumako po sa ating pong final special number and then eventually we'll hear the Word of God, ay gusto ko lang din po i-shoutout ang Madsibad family. Mamaya po may Bible study po kami dyan, kaya medyo iiklian lang po natin yung feasting kasi after this, tatakbo agad kami ni Brother Keben sa Mansibad family para po sa aming Bible study naman po doon. Okay po, so this time tayo po ay makinig naman po ng isa pa pong special number.
Okay na okay po ang ating pong special number ngayong gabi po na ito. Salamat po Brother Joven sa iyong rendition ng Carry the Light. At talagang napakaganda po ng kanta po na yan. Pinapaalala po sa atin na dapat po maging ilaw po tayo sa mundo na ito at maging example po tayo ng ating pong Panginoong Hesus na siya yung ating talagang Panginoon, makita po sa atin na tayo po ay Kristiyano. Kaya naman, patuloy po nating hawakan po or tawag ito i-carry yung ilaw po na nanggagaling po sa Panginoon. Okay po, this time tayo naman po ang mag-aral po ng salita ng Diyos at ang ating pong, kung tatandaan nyo po, ng mga nakaraang mga feasting ko po, nagsimula ako sa Don't Gossip. Kung tatandaan nyo po yung devotion po natin na yan, sinundan ko po ng Don't Sleep. Okay, don't sleep. Kaya ngayong gabi po na ito, ang ating po pag-aalaman, don't love naman po, don't love. At alam po natin kung ano yung dapat nating huwag makalin, don't love the world, yung idea po. Kaya buksan po natin sa 1 John chapter 2 verses 15 to 17, 1 John chapter 2 verses 15 to 17. At ang sabi po ng salita ng Diyos, love not the world. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Ulitin ko lang po yung verse 15, ulitin po natin. Ayan po, magandang gabi po ulit sa ating pong mahal na Bishop Freddy De Vega. At ang sabi po niya para sa ating lahat ay improving na po ang kanya pong kalusugan. Praise God. Salamat daw po sa mga prayers daw po natin. Patuloy po natin pag-pray ating pong mahal na Bishop. So ulitin ko lang po, 1 John chapter 2, Verse 15, ang sabi po doon, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Kaya ang ating pong message po ngayon, don't love. Huwag po tayong magmahal. Ano po yung huwag natin mahalin po? Yung mundo po. Don't love the world. At yan po yung ilan po sa ating po mga, may mga points po tayo mamaya pag-aaralan po. Pero kung kayo po itatanungin ko po, kailan ba natin masasabi na tama ang pagmamahal natin at mali ang ating pagmamahal? Ang Bible po, marami pong sinasabi sa atin tungkol sa tamang pagmamahal. At yan po yung sinabi po, kumbaga pinakita po ng ilang beses sa Book of John, sa 1 Corinthians chapter 13, ipinakita po kung paano po dapat tayo nagmamahal, yung agape love, yung love na nanggagaling po sa Panginoon, yung love na katulad po ng pagmamahal sa atin ng Panginoon. Dapat yan po yung pagmamahal na meron po tayo. Kaya naman, kung tayo po ay may kasintahan, may asawa, may mga anak, may mga kaibigan, nagsasama-sama, yung pagmamahal na dapat pundasyon po ng ating pong mga relasyon ay dapat po yung katulad po ng pagmamahal ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya naman, dito po sa ating pong verse na ito, ang sabi po naman ng Bible, love not the world. Pag may pilosopo po, ibig sabihin pala, sabi ng Bible, John 3:16, for God so loved the world. Ang Panginoon nga, minahal ang mundo, ba't tayo na timamahal ng mundo? Magkaiba po kasi yung ibig sabihin po nun. Tignan niyo po sabi po sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Malinaw po na yung word na tinutukoy po doon ay yung mga tao po. Tao po ang pinag-aaralan, tao po ang tinutukoy po dito. Malinaw po sa ating pong pag-intindi ng John 3:16 na tao po ang pinapatungkulan po. Particularly yung niligtas ng Panginoon. 'Di ba yung actually lahat, buong mundo lahat po ng sangkatauhan kumbaga ini-offer sa atin ng mundo ang ng Panginoon ang kanyang pagmamahal. Kaya ibinigay niya ang Panginoon, kaya ang Panginoong Hesus ay namatay po para sa lahat. Yan po ang sinasabi po ng John chapter 3 verse 16. Ngunit ang lahat lang po na mananampalataya sa Panginoon, yun lamang po ang maliligtas. Ang kaligtasan po ay para po sa lahat, pero ang tatanggap lang po ng kaligtasan na yan ay siya lang pong makikinabang po ng kaligtasan po na yan. Kaya malinaw po sa atin, sinasabi sa John 3:16, yung world po doon, sangkatauhan ang ibig sabihin po nun, ang pinapatungkulan po. Ngayon, pag ito pong verse naman po natin, sabi ito, love not the world, kinlarify po doon, neither the things that are in the world. So, ang ibig sabihin po nito, worldliness. Systems po ng mundo. Material things. Things of this world, ang pinapatungkulan po dito.
hindi po sangkatauhan, kundi yung kasalanan po o yung kasalanan po ng kamunduhan. Yan po ang pinapatungkol po dito sa 1 John chapter 2, verses 15 to 17. At kapag meron po tayo pagmamahal sa mundo o sa bagay ng mundo, ay sabi dyan, wala daw sa atin ang pagmamahal ng Ama. Wala po sa atin pagmamahal ng Diyos. Kaya nga alam niyo po, di ba, pag tayo po yung nagmamahal, ba't tayo nasasaktan madalas? Madalas po tayo nasasaktan sa pag-ibig dahil mali po yung pag-ibig. Parang may hugot ka din, Pastor Norman. Hindi po, di ba? Kaya masakit ang pag-ibig kasi mali yung klase ng pag-ibig na meron tayo. Kung gusto mo ng pag-ibig na mapayapa, kung gusto mo ng pag-ibig na totoo, kung gusto mo ng pag-ibig na talagang, di ba, lumalago at may magandang dulot, ay pag-ibig dapat ang gagaling po sa Diyos. Dahil kapag yung pag-ibig na galing sa mundo, ang ating pong ang meron po tayo, talagang yan po yung pag-ibig na mapanakit, pag-ibig na sakim, pag-ibig na talagang hindi tayo dadalhin sa magandang landas. So, ang sabi po ng 1 John 2, verse 15, huwag daw nating ibigin ang mundo at yung mga bagay ng mundo. Kung meron mang umiibig daw sa mundo, wala daw sa kanya ang pagmamahal na nanggagaling po sa Ama. Kaya naman 3 puntos lang po ang ating pag-aaralan. Huwag po tayong magmahal or huwag po nating mahalin ng mundo dahil don't love the world because number 1, it is not God's will. It's not God's will for us to love worldliness. It's not God's will for us to love the world. Ang sabi po ng 1 John chapter 2 verse 15, love not the world, neither the things that are in the world. Bakit daw po? Dahil kung ikaw ay nagmamahal daw sa mundo, pag minamahal mo ang kamunduhan o yung mga bagay ng mundo kaysa sa bagay ng Diyos, sa bagay na spiritual, wala daw sa atin ang pag-ibig ng Ama. Kaya naman po, ang sabi rin po sa Colossians chapter 3. Sabi po sa Colossians chapter 3 verse 2, set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. So, ang sabi po ng Bible, ang ating pong pag-ibig ay dapat sa mga bagay na nasa itaas o makadiyos, makalangit, yung pong ibig sabihin po nun, wag po yung mga bagay na nandito po sa lupa. Yung mga bagay na makalupa o makamundo. Yan po ang sabi ng Colossians chapter 3 verse 2. We have to set our affection, our love, doon sa mga bagay na para sa Diyos or patungkol sa Diyos, hindi po sa mga bagay na dito lamang po sa lupa. Yan po ang sinasabi po ng Biblia, hindi po kalooban ng Diyos na tayo po ay nagmamahal po sa sistema po ng mundo. Kaya nakikita nyo po yung deception po ng ating pong kaaway ni Satan. Talagang ang mga Kristiyano, imbis na nakafocus po tayo sa ministry, imbis na nakafocus po tayo sa mga bagay na tungkol sa Diyos o sa mga bagay na makadiyos, ang nilalagay po sa ating kaisipan ng ating pong kaaway ay yung mga deception po ng mundo. Yung mga yaman, nilalayo tayo, yung pagmamahal sa pera, kaya nga sabi ng Bible, di ba, for the love of money is the root of all evil. Kasama po yan sa mga bagay po na makamundo. Yung mga kasiyakan ng mga mundo, ng mundo na hindi naman po talaga permanente, kundi panandalian lamang na kasiyakan, panandaliang aliw lamang, pero may dulot na matinding consequences. Yan na po ang itsura po ng mundo natin ngayon. Kaya wag tayo magpapadeceive mga Kristiyano. Wag po tayo magpapadaya sa atake po ng ating pong kaaway. Wag tayo magpadaya sa ino-offer po sa atin ng mundo. Ang sabi po ng Bible, love not the world. Hindi po will ng Panginoon na ang isang Kristiyano ay masyado materialistic. Hindi will ng Panginoon na ang isang Kristiyano nakafocus sa mga bagay na makamundo. Ang kalooban po sa atin ng Panginoon ay mahalin po natin ang mga bagay po na makadiyos. Dahil Kristiyano po tayo eh. Ang bagay na ang Kristiyano po dapat, ang unang minamahal ng Kristiyano ay ang Panginoon sa kanyang buhay. Dapat ang priority ng bawat Kristiyano ay ang mga bagay na makadiyos. Dapat yan po nakikita po sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Now, hindi ko po sinasabi na evil pong magkaroon ng kayamanan, maging mayaman sa mundo. Hindi po evil po yan. Pero kung ang yaman mo, ilalayo ka sa Panginoon, kung ang achievements mo, ilalayo ka sa Panginoon, ano pong benefit po ngayon ng mga yun? Kung inilalayo tayo sa ating pong Ama. So, yung mga bagay po na yan, mga blessings po,
dapat po naglalapit lalo sa atin sa Panginoon. Yan po yung sabi po ng ating pong mahal na bishop Ang blessings dapat nilalapit ka lalo sa Panginoon, hindi ka inilalayo nito. Kasi kapag yung mga natatamasa po natin sa buhay na magagandang mga bagay dito po sa mundo, pag nilayo na tayo sa Panginoon yan, kamunduhan na po yan. Hindi na po yan bagay na makadiyos. Pag nawala na sa ating focus, ang ministeryo, ang spiritualidad, ang Diyos, tayo po ay nadadaya na po ng kamunduhan at nagmamahal na po tayo sa kamunduhan. Kaya tingnan po natin mabuti. Pag tayo po ba'y nagtatrabaho, para pa rin po ba sa Panginoon? Kasi ang sabi po ng Bible kada kumain man tayo, uminom man tayo, o kahit anong gawin po natin, dapat gawin po natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Yan po ang sabi po ng Bible. So kung nagtatrabaho po tayo, dapat para pa rin po sa praise, for the praise of God pa rin po. Pag nag-aaral po tayo, for the praise of God pa rin po. Pag sumusunod po tayo sa ating po mga magulang, for the praise of God pa rin po. When we worship, for the praise of God. When we serve God, for the praise of God. When we share the gospel, for the praise of God. When we do everything in our lives, dapat po for the praise of God pa rin po. Kaya naman pag gumagawa tayo ng isang bagay na hindi po kapuli-puli sa harapan ng Panginoon, saan po tayo ngayon nagmamahal? Anong klase pagmamahal po ang pinapakita po natin? Pagmamahal po ba sa Diyos o pagmamahal sa mundo? Hindi po kalooban ng Diyos na mahalin po natin ang kamunduhan. Sabi dyan, the love of the Father is not in Him. Kaya i-assess po natin po mga sarili. Pag tayo po ba ay nasa work, nasa school, nasa friends, nasa family, anong klase po tayong tao? Nakikita ba sa atin pagmamahal ng Ama? O nakikita sa atin pagmamahal natin sa mundo? O sa mga makamundong bagay? Kaya pag nasa work po tayo, di ba? Kunyari sa trabaho, kasi ito yung mga usual po Pag nasa trabaho, ito ang pagkakakilala sa'yo. Pag nasa church, Kristiyano. Pag wala na sa church, pag nasa labas na ng simbahan, hindi na po mukhang Kristiyano. Ay nako po, mahirap po yun. Love not the world, neither the things that are in the world. Alam niyo po, pag nasa kalooban po tayo ng Panginoon, wala po tayong ibang gagawin kundi magtiwala po sa Panginoon. Pag tayo po'y nagmamahal, may tunay na pagmamahal sa atin ng Ama, tayo po'y patuloy na magtitiwala sa ating pong Diyos. Kapag tayo po ay nagmamahal sa mundo, hindi na tayo nagtitiwala sa Diyos. Nagtitiwala tayo sa ating pong mga kakayanan. Nagtitiwala po tayo sa mundo. Nagtitiwala po tayo sa kayamanan. Yan po nangyayari po. Kaya wag po tayo magpapadeceive. Hindi po kalooban ng Panginoon na tayo po ay magmahal sa mga sistema, maling sistema po ng mundo, sa kamunduhan, sa karnalidad. Hindi po yan ang kalooban ng Panginoon sa atin. Ang kalooban po sa atin ng Panginoon ay maging spiritual, maging banal, maging kaaya-aya sa kanyang paningin. Kaya naman sabi sa Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Ang gusto ng Panginoon, banal tayo, kaaya-aya at katanggap-tanggap sa kanya pong harapan. Kaya naman dapat ito po yung ating lagi makita sa ating pong mga buhay. Yung ilaw ng Panginoong Hesus, dapat yan po magningning. Huwag po yung kadiliman ng mundo. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. It is not God's will to love the world. Kaya don't love the world because it's not God's will. Pangalawa po, don't love the world because it's not a godly work. Hindi po siya gawain na makadiyos. Hindi po siya bagay na magpapakita sa atin ng pagiging makadiyos o spiritual na bagay. Ito niyo po sinabi sa verse 16. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Hindi po gawain na makadiyos ang mga bagay na makamundo. It's not of the Father. Hindi po ang Ama ang may akda po ng mga ganitong gawain. At ano po makikita po natin sa mundo? Ang makikita po natin sa mundo ay lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Yan po yung parang pinaka-definisyon ng pagmamahal po sa mundo. Meron pong lust of the flesh, meron pong lust of the eyes, at nandun po yung pride of life. Pag lust of the flesh, ano po ibig sabihin po niyan? Wala tayong unang ginagawa kundi sarili po natin, katawan po natin, para po sa atin. I-decorate po natin yung ating pong katawan. Nandun po yung idea ng greed,
'di ba? Yung wala tayong pakialam kung 'di ba, yung sabi natin yung greed, yung gluttony, yung mga ganung bagay po na problema po, 'di ba? Or sin ng tao po, yan po yung mga lust of the flesh po. In short, kapag meron po tayong lust of the flesh, pinakaano po sigurong example, pag tayo po nasa eat all you can, di ba? Wala tayong ginawa kundi kumain ng kumain kahit ayaw na natin, kain pa rin po tayo ng kain. Wala tayong pakialam, gumahigh blood po tayo kasi sayang yung pera na ginastos mo natin, di ba? Pwede pong ganun yung idea po. Doon parang, alam niyo po, pag lust of the flesh, parang walang limit. Walang control, walang self-control. Yun po yung gusto kong sabihin. Ang mundo, ang gusto po niyan, papakita sa atin yung lahat ng magandang gawin po sa sarili po natin. Selfishness, yung walang concern sa ibang tao, yan po, kasama po yan doon, lust of the flesh. Lust of the eyes po, yung mga kalaswaan, yung nakikita po ng ating mata na hindi dapat po makita. Yan po yung mga pwede pong isama po natin sa lust of the eyes, yung sensual pleasures na hindi po kalooban ng Panginoon. Yan po yung mga pwede natin makita sa mundo. At alam po natin, ngayon po, pag pumunta po tayo sa Facebook, pag di po natin tinignan yung ating po mga anak, pwede po sila makakita ng mga explicit po na content, even our music. Talagang dati, mga wholesome yung mga kanta. Ngayon, mga explicit na po halos lahat ng awitin. Pag nag-story ka sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, di ba? Kumbaga, talamak na po yung mga ganyang klase ng musika na talagang yung puso natin, imbes na magpuri sa Panginoon, ay namamagnify po yung katawan natin. And even in our worship, buti nila po sa Living Water, hindi po ganyan po ang worship, no? Pero nakita po natin yung mga nakikita po natin sa iba pong mga churches, no? Na nadideceive na po ng kaaway. Akala po natin spiritual yung kanila pong pag-awit, pero ang namamagnify po yung katawan. Ang namamagnify po, hindi po yung spirito, kundi yung kanila pong, di ba? Appetite, fleshly appetite. At gabi na po yung mundo na gabi na po yung mundong nilalakaran po natin. Sobrang kakaiba na po. Sobrang di natin kilala. Kumbaga, habang tumatagal po, palala po ng palala ang sitwasyon po ng ating mundo. Kaya mag-ingat po tayo na mahalin po natin ang mundo. Dahil pag inisip po natin, ang nasa mundo po, ang nakalakip po sa mundo, ay hindi po gawain po ng Diyos. Ilalayo po nito tayo sa Panginoon. Ilalayo po nito tayo sa ating pong Ama. Kaya mag-ingat po tayo. Matindi po yung isa pa po, yung pride of life. Talagang yung idea po niyan, yung kayabangan, di ba? Ang idea po yan, imbis na magtiwala ka sa Panginoon, iniisip mo na kaya mo na ang lahat. Iniisip mo na kaya mong i-handle ang iyong buhay. Tanong ko lang po sa inyo, ito po bang lust of the flesh? Ito po bang lust of the eyes? Ito po bang pride of life? Ay pwede pa po bang ma-deceive dito ang mga Kristiyano? Ang kasagutan po, yes. Kaya ang paalala po ng Bible, wag mong mahalin ang mundo. Huwag kang magtiwala sa pera mo. Huwag kang magtiwala sa kakayahan mo. Dahil pag nagsimula na tayo magtiwala sa mga bagay na meron po tayo, nagkakaroon na po tayo ng kayabangan. Ibig sabihin, nawawala po yung tiwala natin sa Diyos na siyang may-ari po ng lahat. Kaya dapat po, kung tayo po ay hindi nagmamahal sa mundo at nagmamahal po tayo sa Diyos at meron po tayong spirituality na talagang ang focus po natin ay sa mga bagay po na maka-Diyos, bagay po na makalangit, ay patuloy po tayo magtitiwala po sa ating pong Ama. Yan po yun. Kaya wag po nating mahalin ng mundo. Bakit po? Hindi po kalooban to ng Panginoon. It's not God's will. Don't love the world because it's not a godly work. Ang ibibigay sa iyo ng mundo, lust sa flesh, lust sa eyes, and pride of life. Hindi ka na magtitiwala sa Diyos. Magtitiwala ka na sa iyong sariling kakayahan. And maybe sometimes you will think, look God, I'm great. Look God, I can do this. I mean, hindi ko na kailangan ng ang tulong mo. Baka ganyan na po ang ilagay sa iyo ng mundo, ang kaisipan na ilagay sa iyo ng mundo. Kaya hindi po yan ang gawain po na makadiyos. It's not a godly work. Sabi po doon, it is not of the Father, but is of the world. And last po, don't love the world because it's not God's will. Hindi kalooban ng Panginoon yan. It's not a godly work. Hindi gawaing makadiyos po yan, hindi gawaing spiritual, kundi gawaing ilalayo tayo sa Panginoon. At yung pangatlo po, it's not going to withstand. Hindi po siya permanente. Hindi po siya magtatagal.
kundi masisira din po siya. Temporary lang po siya. Hindi mo siya madadala sa eternity. Ang sabi po sa verse 17, and the world passeth away, and the lust thereof. Ano lang daw po ang magiging matatag? Ano lang daw po ang magtatagal? Walang iba, kundi yung gumagawa lang po ng kalooban po ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos, yan lang po ang magtatagal po sa ating pong mga buhay. Yan lang po madadala natin sa eternity, sa kabilang buhay. Kaya, yung lahat po ng iniipon natin para po sa ating pong sarili, lahat po ng ginagawa po natin para po sa ating sarili dito po sa lupa, hindi po yan magtatagal. So it's not worth loving the world. Bakit po? It's not going to withstand. It's not going to endure. It will not live forever. Ang sabi dyan, it will pass away. Even the last, all of these things in the world, it will all pass away. Ang magiging matatag lang po ay yung kalooban po ng Diyos sa ating pong buhay. Kaya naman, let's keep on doing the will of God in our lives. Let's keep on doing godly things in our lives, spiritual things in our lives. Mag-impok tayo ng ating pong kayamanan. Huwag po dito po sa lupa, kung saan masisira lamang po ng mga moth, di ba? Sabi po ng Bible, at mananakaw lamang po ng mga magnanakaw, kundi mag-impok po tayo doon po sa langit. Doon po tayo sa langit po mag-isip ng ano pong pwede po nating gawin at i-invest sa langit po. Dahil dito po, temporary lang po lahat. Mamamatay tayo, hindi po natin madadala yung kayamanan natin. Pag-aaway-awayan po yung mga ating pong pwede ipamana, kung meron man po ipapamana. Pag-aaway-awayan lang po yan. In short, wala po tayong madadala. Kaya nga sabi po ni Job, di ba, naked came out of my mother's womb. Naked lang din siya mamawala. So, ibig sabihin, wala ka talaga madadala. Dumating ka sa mundong hubad, lalabas ka ng mundong hubad din po. Walang anything na madadala except yung mga bagay po na nagawa mo para sa Panginoon. Hindi ko sinasabing anti-rich tayo or masama ang pera kasi even your money, kung ikaw pinagpala po ng Panginoon, you can use that for the ministry. You can use that to support your pastor. You can use that to support the missions. You can use that to support the church and its projects. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, habang binibless tayo ng Panginoon, ang sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, your labor is not in vain in the Lord. In short, lahat po ng ginagawa natin sa Panginoon ay hindi pwedeng walang kabuluhan sa Kanya. Yan po yung idea po na pwede tayo nag-i-invest na po sa langit at may madala po tayo sa langit, yung mga kolona po ma-earn po natin because we've done a great job for the Lord here on earth. Kaya naman, aking mga kapatid, let us not love the world. Ang mahalin talaga natin, yung mga bagay po na makadiyos. Kasi ito pong nasa mundo, mawawala lang po yan. Everything will be gone soon. Kaya, what is the meaning of everything in your life kung hindi man yan magagamit para po sa Panginoon? Even your life, it's just a vapor that will vanish away. Appears for a little time and vanisheth away. Yan po sabi po sa book of James. Kaya mas maganda po ang buhay po natin. Ipagamit talaga natin sa Panginoon, i-dedicate natin sa pagpupuri po sa Panginoon. Dahil yan po ang buhay na makabuluhan. Ang buhay po na ginagamit mo sa mundo, walang kabuluhan. Mawawala, masisira, walang, kumbaga vain, vanity lamang. Buti sana kung nagpapapogi tayo para sa ministry, di ba? Kung nagpapapogi lang tayo para lang po makapagpa-impress sa ibang tao. Nagpapayaman tayo para lang makapagyabang sa ibang tao. 'Di ba? Nag-a-achieve tayo para lang para makakuha ng magandang trabaho at pag nakakuha ng magandang trabaho, sumikat, whatever. Para saan po lahat ng 'yan? Kung di mo na madadala sa kabilang buhay. Let us be wise and let us not love this world. Maging marunong po tayo sa sinasabi po ng Bible na doon po tayo sa mga bagay na magtatagal. At yung mga bagay na magtatagal na yan, ay yan yung mga bagay na nasa kalooban po ng ating Diyos. Don't love the world because it is not God's will. Don't love the world because it is not a godly work. Hindi po yan gawaing makadiyos, kundi gawaing makamundo na maglalayo sa atin sa Diyos.
and don't love the world because it is not going to withstand. Hindi po yan magtatagal, hindi mo madadala yan sa kabilang buhay, bagkus ang gawin natin, mahalin natin ang mga bagay na makadiyos, mahalin natin ang Diyos, at yan yung mga bagay na magtatagal. Dahil yan ang kalooban sa atin ng Panginoon bilang mga Kristiyano. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Dear Father in heaven, sa at Panginoon, sa aming pong devotion ngayon pong gabi po na ito, sa at Panginoon, sa aming po na pag-aralan, indeed Panginoon, dapat po hindi po kami maging mapagmahal sa mga bagay na malayo po sa inyong kalooban, sa makamundong mga bagay, sa bagay na hindi niyo po sa bagay, Panginoon, na maglalayo po sa amin sa inyo. O God, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na kami po ay patuloy pong magmahal sa mga bagay na makadiyos, bagay na spiritual, at wag po kami maging karnal na mga Kristiyano, O God. Lord, alam po namin na hindi niyo po ito kalooban. Alam po namin, Panginoon, na hindi po kayo nalulugod, Panginoon, pag kami po ay napupunta po sa kamunduhan at nakatuon sa mga bagay na makamundo. At alam po namin, Panginoon, na hindi po ito magtatagal at hindi po namin ito madadala sa langit. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-redirect po namin ang po mga mata, Panginoon, ang po mga buhay, ang po mga puso't kaisipan sa mga bagay po na talagang nagmamatter, Panginoon, ang mga bagay po na makadiyos. Kahit, Panginoon, kami po ipagpalain nyo, i-promote nyo, maka-achievement po kami, Panginoon, makakuha po kami ng matataas na grado. Lahat po sana nito, Panginoon, ay wag po maglayo sa amin sa inyong kalooban. Bagkus, Panginoon, ay lalong maitaguyod sa amin po mga buhay habang kami po ay gumaganda po ang aming pong pamumuhay, may taguyod po ang papuri po, Panginoon, sa inyong pangalan. Kayo pong maitaas, Panginoon, sa aming pong mga buhay, O God. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na wag po kami maging makamundong mga Kristiyano, bagkus, Panginoon, ang aming pong mga mata, ang aming pong mga buhay, ay lagi pong nakatutok sa paparating po na langit po para po sa amin. Thank you for everything, O God. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan po, salamat po sa lahat po ng kasama po natin ngayong gabi. At nawa po ay natuto po tayo at napalalahanan po na ating pong mensahe po ngayong gabi po na ito. Again, shoutout po natin lahat po na mga kasama na po natin dito po sa online. And of course, patuloy po natin pag-pray ang ating pong mahal na Bishop Freddy De Vega sa immediate recovery po. At ang sabi nga po natin pong mahal na Bishop ay improving na po ang kanya pong kalusugan. Praise God for that. At lahat po na mga kasama po natin, again, good night po sa ating lahat. Papalain po tayo ng Panginoon. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning, and I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior.